Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Pag-usapan po natin ngayon ito, no? Actually, it's a video uploaded by Sir Enzo Recto. At ang lakad, no? Ang flow po ng video po na ito ay patungkol po kay La Sara sa mga DDS na kung saan ay sabi po ay halatang takot na itong mga ito sa pagbusisi ng kanilang mga salin. Yan po yung pag-uusapan natin sa video po na ito. At hindi na natin pagtatagalin yan. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe ha, please pindutin mo yung subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating at malaking supporter rin po yan sa channel po natin. Kaya yun na nga, umpisa na natin to. Let's go! So yun nga mga tol, no? Sabi po dito, no, makikita po natin yung video po ni Sir Recto, Enzo Recto, ay halatang takot na si Sara sa pagbusisi ng kanyang salin at pwede pang makasuhan kahit nakaupo pa bilang vice-presidente. Ayan po yung nabibigat na usapan po dito, usapin na ating pag-uusapan. So, panonorin po natin yung video na in-upload po ng Sir Enzo Recto. Shoutout po kay Sir Enzo Recto. Please subscribe din po kayo sa kanya. Very professional po ang mga upload niyang video. At pag nagsalita po siya ay I believe hindi naman po siya yung bias. At hopefully, supportahan niyo po yung mga vloggers, mga content creator na kagaya po ni Sir Enzo, and I think meron din po siyang hindi naman po siya basta vlogger ha. Hindi ko lang kung author ni siya o ano man. Pero gayon pa man, support nyo po lahat yung mga tao na nagpipilit na ang sabihin patungkol po dun sa mga may basihan at katotohanan, makatwiran po ang pinaglalaban. So, yun na nga. Pinaalala lang po natin yun. Support po kayo. At kahit sa channel po natin. So, yun na, play natin. Wait lang. Hindi pala agad nag-start yan, no? So, ayan. Sure ka ba na italaga siyang ombudsman sa kanyang pwesto ngayon dito? Kung ako ang presidente, hindi siya ang i-appoint ko na ombudsman. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga bossing, balik tayo sa panahon ng kadiliman, yung era ni Ombudsman Samuel Martires sa panahon ni Digong, na literal na naglagay ng black curtain sa mga salin ng opisyal ng gobyerno. Siya yung tipong principal na ayaw magpakita ng class record kasi raw baka ma-stress ang mga estudyante. Pero in reality, ayaw lang talaga mabuking ang mga paborito. Syempre, si Martires itinalaga ni Digong. Kaya kapag sinilip mo ang salin ni Digong noon, aba, parang classified file ng CIA. At kung magtatanong ka pa, baka kasuhan ka ng pangumulit. Ganyan katindi ang proteksyon sa transparency noon. Transparency na invisible. What I am proposing is to make stringent penalties that anyone who makes a comment on the salin of a particular government official and employee must likewise be liable for at least an imprisonment of not less than 5 years. No more, no less. They're not allowed to make any comment. Pero ayan, plot twist, pagpasok ni Boying Remulla bilang bagong ombudsman, biglang bumukas ang bintana ng transparency. Kung baga sa telenovela, ito yung part na may bagong sheriff sa bayan. Sabi ni Remulla, panahon na para ilantad ang mga salin. At lahat ng kurakot biglang ay, teka lang, may meeting ako. Ang dating tinatago sa confidential folder na yon baka masilip na ng publiko.
Lalo na't sabi ni Boyeng, lahat, as in lahat, dapat nabusisi, kahit pa mga bigatin. Isa rin po sa mga na-mention niyo po yung pagbubukas ng SALN. Na-discuss po ba ito during yung... Hindi namin na-discuss yan, pero it's going to be policy. Inahanda lang namin yung mechanics. But next week baka pwede na. Baka we start releasing this already. So by next week po, may mga... SALN. Oh. As early as next week? This coming, yeah, as early as next week. I will ask them to make available this information. But of course, we need requesting parties to ask for the information. Wag naman blanket. Baka naman hingin nyo sa amin yung buong file. Mahirap yan, di ba? Hindi naman tama. Tsaka baka ma-weaponize. Ang kailangan dyan, may undertaking tayo pag kumukuha tayo. Para ng public interest pa rin. So, starting po nung SALNs from 2024 or yung hanggang yung before the previous ombudsman said na huwag muna ilalabas si SALN ba ma-weaponize. Ilalabas po ba yung mga SALN po ba from that time until... It's possible. I can look at that possibility. I am open to that. We'll decide. Pero wala akong I don't want to be... I want to open this to the public. I want to open this office to the public. Kasi dapat ito sumbungan ng bayan eh. Diba? Dito dapat nagsusumbungan ng bayan. In fact, one of the campaigns we will launch will be crowdsourcing of information for lifestyle checks. Kasi ang lifestyle check kasi mangyayari dyan, hindi natin i-rely lang sa fact-finding dito, sa investigators. We will ask the public to contribute to us sa lifestyle checks. We will open a line for that. So that, kasi ang kapitbahay naman na pwede magsabi ko ano buhay ng gusto mong pag-aralan eh. Yun ang ating bubuksan dito. At dito na naglabas ng attitude si Madam Sara. Nang tanungin kung anong reaksyon niya sa hakbang ni Remulla, ito ang pabibot pa-sarcastic na linya. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos kung ano man yung gusto niyang gawin. Ipagpasa Diyos na lang natin siya at ang kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Ang tapang, no? Parang teacher na ayaw ma-observe sa demo teaching. Pero kung titignan mo sa tono, hindi open, kundi defensive, disguised as confident. Classic. Kung wala ka namang tinatago, bakit parang ang sagot pang ewan? Parang may nahuling may kopya, tapos galit pa sa teacher. Akala ata ni Sara, siya ang target ng appointment ni Remulla. Wow ha, main character energy. Sorry madam, pero hindi lahat ng plot umiikot sa'yo. Ang totoo, kahit sino pang maupo bilang ombudsman, balak talaga nilang baligtarin ang rule ni Martires. May mga kandidato pa nga noon para sa pagiging ombudsman na nagsabing ibalik ang liwanag sa transparency. Bukas ang ilang kandidato sa pagka-ombudsman sa pagrebisa sa istriktong patakaran ng pagsapubliko ng Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal at empleyado ng pamahalaan. Yan ang kanilang nilahad sa public interviews bilang bahagi ng pagsala ng Judicial and Bar Council o JBC sa mga nagnanais maging susunod na ombudsman. Para kay dating Commission on Audit Chairperson at ngayon ay Philippine Competition Chairperson Michael Aguinaldo, may mga bagay na dapat balansehin ukol sa karapatan ng publiko na malaman ang tungkol sa SALN. Gayon din ang usapin ng limitasyon sa karapatan ng mga empleyado ng gobyerno. Maging si Department of the Interior and Local Government o DILG Undersecretary Romeo Benitez, sinabing sang-ayon rin siya na muling pag-aralan ang mga pulisiya ukol sa pagsapubliko ng SALN. Sa panahon ng panunungkulan ni retired Ombudsman Samuel Martires, limitado lamang ang access ng media sa SALN ng mga opisyal ng pamahalaan. Kung baga sa pelikula, kahit sinong bida ang kunin, pareho pa rin ang ending. Madadamay ang mga may tinatago. Kaya hindi ka dapat paranoid kung wala ka namang confidential drama. At eto na bossing, may twist pa. Sabi ng palasyo, ready si PBBM na ipakita ang kanyang SALN. Lahat po na ehekutibo, miyembro ng ehekutibo ay ready, pati pa ang Pangulo. O diba, big move yon. Kung si Presidente mismo willing magbukas ng libro, bakit may iba na parang gusto pang itago ang resibo? At pati si Remulla, nagsabing handa rin siyang ipakita ang sarili niyang SALN. Sir, I'd like to stay on first sa SALN because there's a circular that says in terms of availability ng filed SALN is 10 days after and then years after it was filed. So if you count 10 years back,
we can go as far as maybe 2016. My question is, are you also willing to divulge? Why not? Why not? Ano yan public information na nga yun nahanap natin We talk about transparency, let's go all the way. Let's go all the way. Just to be very specific, sir, ex-President Duterte's salen you're willing to divulge? Lahat yan. Pati kami. Kasama kami dyan. And PBBM? Kasama kami dyan. Kasama kami lahat dyan. Vice President? Ano lang may re-redact lang tayo. Siyempre may mga privacy matters na ating kailangan i-redact. Kaya kung may Transparency Olympics, mukhang bronze medal lang si Madam Sara. Kasi 2 hakbang pa lang, hingal na agad. Kaya ayun mga bossing, habang si Ombudsman Remulla, chill lang na magbubukas ng mga SALN. At si PBBM, todo smile pa nang sabihing handa akong ipakita. Itong si Madam Sara Duterte, iba ang aura. Habang sinasabi niyang, open ako sa review ng SALN ko. Para bang may kasabay na cross fingers sa likod ng kamera. Yung tipong sinasabi niyang, sige, silipin mo. Pero sa isip niya, sana wala silang makita. Kita mo sa tono Hindi ito confidence, kundi kabado pero nagpapacool. Parang estudyanteng sinasabing, ready na ako sa exam, pero may kodigo sa notebook. At kung totoo ngang open siya, bakit parang sarado ang pinto at naka-double lock pa? Sa dulo mga bossing, transparency lang naman ang hinihingi ng taumbayan. Pero kung yung salitang open ay may kasamang crossed fingers, di parang open in words pero classified in deeds. Kaya hanggang hindi na ipapakita ang SALN, mananatiling confidential din ang tiwala ng publiko. Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas. Okay guys, so ayan nakita naman natin at napanood ito pong uploaded na video po ni Sir Enzo Recto. So kung bibigyan po natin ng opinion po itong bagay po na ito na kanyang pinakita po dito sa video po na ito, may mga basehan naman po talaga, no? At makikita naman po natin na meron pong realidad po dun kasi nga dati po si pangalan nito yung dati po natin pangulo, di ba? Nalilimutan ko na yung pangalan ni Digong, no? Sorry po. So with all due respect po kay Duterte na ating ex-president ng bansa. Di ba? Kahit sino naman mapapakamot ng ulo pag ang sagot po sa iyo na mag-waiver sasampalin kita. Di ba ginawa po niya yan kay Sentry, di ba? Kay Trillanes. Kung paanong hinamon siya na mag-waiver, ipakita yung bank accounts pa o naman yan. Talaga po nag-iba po yung timpla paano po tayong hindi magko-question yan kay Digong, diba? Madami na po siyang naging atraso po noon. Una, diba? Yung campaign na ginawa niyang mga mangmang yung mga sumuporta sa kanya. Magje-jet ski siya. Hindi naman hinihingi ng mga tao na mag-jet ski talaga sa WPS Ang ipaglaban mo yung karapatan ng interest ng bansa po natin. No, pero inuwi sa jet ski, magje-jet ski ba naman ako ang lawak-lawak noon, 'di ba? Wala namang naniwala talaga doon na magje-jet ski si ex-President Duterte. Ang ano doon ipaglaban. Pero ang ipinakita po sa atin ay pagiging pro-China. Ano pa, 'di ba? Tapos pumutok pa yung issue, ang pagkakaroon po ng EJK na issue. Diba? Lalo na po talagang patong-patong na po yan. Ilan nga po, ang iba sa mga anak pa niya ay nasasangkot din sa mga issue. Katulad na lang po, alam ko si Baste, kung di po ako nagkakamali, si Baste, diba? Kino-question din ni Sentry yung kanyang mga tattoo, pero hindi ipinakita rin. At ngayon dito,
ang tunugan nga parang si Sara Duterte at iba pa siguro, no, mga DDS dyan, parang tila kabado sa hakbang na gagawin po ng bagong ombudsman ngayon na si Remulla. Para sa akin nga po, questionable po talaga lahat yan. Dapat yung dating ombudsman silipin din kung po pwede ba yun. Pwede kaya pa ba yun, no? Nung hindi na sa ombudsman, o nagtatrabaho pa ba siya, o retired na ba siya, ano ba? Hindi ko po alam yung mga setup dyan sa government, pero di ba maganda, masilip po talaga lahat yan. And hopefully, itong hakbang po na ito ng gobyerno ay magbalik ng paniniwala ng mga mamamayang Pilipino na may mga naglilingkod pa rin ng maayos sa gobyerno. Hindi man siguro perfecto si Remulla, marami pong masisilip dyan, pero at least itong, no, in terms of corruption, unahin na yan. Makikita po lahat kung sino yung mga corrupt, bukod pa sa iba pang mga anomalya pa, sa mga, di ba, mga biases ng iba pa dyan. Lahat po yan ay naniniwala ako sa tulong po ng Diyos, ito follow rin naman kung kalooban niya maiayos na talaga itong gobyerno natin. Pero ikaw na nakapanood po nito, anong masasabi mo? No? Comment ka lang dyan sa comment section natin, pag-usapan natin yan, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. See you ulit sa susunod na video.